Hi, hello mga ka-channel. I'm Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic ay gagawa rin tayo ng series tutorial regarding dito sa C# programming. So, this is the part 1 and i-discuss natin yung gaya na ginawa natin doon sa C++ programming. Okay? Pero bago lahat, ay nais ko mo lang magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, yung mga nag-likes and shares, and lalong-lalo na sa mga nag-subscribe. Isa kayo sa nagiging part ng ating success sa ating online classroom tutorial. Mas lalo pa tayong gaganahan na mag-create pa ng more educational content. Okay? So, shoutout ko lahat ng student ng Systems Plus Computer College, no? Yung BSIT, BSBA, yung grade 11 and grade 12. Okay? So, let's get started. Okay. So, ngayon, this is our part 1 ng ating series tutorial in C# programming. So, pag-uusapan natin ngayon yung tinatawag nating output. Pero this time, i-discuss muna natin yung ano ba yung magkakaiba ni console.writeLine, console.write, and console.readKey. Okay, so pag sinabi natin console.writeLine, ito yung method in the .NET framework that is used to display text on the console or command line interface. So common yan, no? Ginagamit in C# programming language to output information to console windows. So pagdating kay console.write, halos ano lang siya, no? Similar siya kay console.writeLine. And that it is a method in the .NET framework na ginagamit for displaying text on the console or command line interface. So, ano nga ba yung pagkakaiba ni the WriteLine kaysa write? So, yung key differences is that console.write does not automatically move the cursor to a new line after displaying in the text. No, not like a console.writeLine, kapag nagkaroon tayo ng command, automatic yan, magkakaroon siya ng tinatawag natin na new line. No? Halimbawa, maglalagay tayo, console.writeLine, hello world, console.writeLine, hello SPCC, console.writeLine, welcome to Systems Plus Computer College. So, automatic yan, magkakaroon siya ng new line. Pero pag yung command natin is console.writeLine, no, hello world, okay, another console.write, hello SPCC, another console.write, welcome to BSIT. No, yung mangyayari dyan, hindi siya mag-create ng another or new line. So, parang ano siya, no? Straight, dire-diretso lang siya. Okay? So, in console.writeLine, you can add as many WriteLine method, no, as you want. So, tandaan natin lagi yan, kapag yung command natin is WriteLine, it will add a new line for each method. Okay? So, let's try first with the console.write. So, mag-open tayo ng ating Visual Studio C# console application. So, meron tayong tinatawag natin na console application 4. Okay. So, mamaya, i-discuss din natin or sa next topic natin, saan ba napupunta yung ating tinatawag nating program. Okay? Okay, so let's start. So, dito sa static void main, halimbawa, maglalagay tayo ng okay, so console. Okay, so small letter na lang gawin natin. Okay, so console. Okay, so enter mo na lang kapag nagkaroon ng pop-up sa ibaba, no? Okay, so console.write. So kung makita natin, console.write, so automatic, so enter nyo lang siya. Console.write, then open, and dalogaw tayo ng double quote. Another one. So sa gitna nito guys, dito tayo maglalagay ng ano, no? Halimbawa, welcome. Okay, so welcome. Then, close, and with the semicolon. So, lahat yan, ang gagawin natin is console.write. So, copy-paste na lang. Okay, so copy.
Ilalagay natin sa baba. Control V. Enter. Control V. Enter. Control V. Enter. Control V. So, halimbawa, welcome. Okay? To the world. Okay, so welcome to the world of new generation. Okay, so SPCC, welcome SPCC. Natin sa welcome SPCC, welcome BSIT. Okay, so ang mangyari dyan kapag nirun natin, no, yung program start. Okay, okay, so bakit biglang nag-pop up yung ating screen? So ibig sabihin yan, dito natin ilalagay yung tinatawag natin na console dot red key, arrow down, then open and close followed by the semicolon. So kasi biglang nag-flash lang tapos nawala. So ito yung importance din ng console dot red key. So let's start. Okay, so kung makita natin ngayon, yung ating mga nilagay sa console.writeLine. Welcome to the world of new generations. Welcome SPCC. Welcome BSIT. So, ibig sabihin, hindi siya na-create na new line. O, tandaan natin lagi, pag tinanggal natin yung console.writeLine, red key, start, so, mangyari dyan, nag-pop up lang yung ating screen. Okay? So, kaya importante yan, maglalagay tayo ng console.red key, so, arrow down, and open and close followed by the semicolon. So let's start. Yan, that's it. Now welcome to the world and welcome to BSIT. So ganun kasimple mo na yon kung paano natin gamitin yung console.write. Okay, so again, magbibigay ulit tayo ng example ang pagkakaiba ng console.write sa console.writeLine. Okay, so kaya nasabi ko kanina, the only difference is that yung console.write, it does not insert a new line at the end of the output. No, hindi gaya ng ng console.writeLine, it is used to move to a new line before displaying the text. Okay. So, let's start ulit. So, console. Okay. Okay, small letter. Okay, so console. So, enter. Dot. So, dot write. Okay, so dot write muna tayo, no? Followed by open and close parenthesis. So, nasa loob niyan, lalagay tayo na welcome. Okay, so welcome. Followed by semicolon. So, ang gagawin natin ngayon dyan is copy-paste na lang. So, control, copy, lagyan natin copy. Then, enter, control B, enter, control B, enter, control B, enter, control B. So, halimbawa, welcome to systems, welcome to systems plus computer. So enter natin, control B, college, welcome to systems plus computer college. Okay, so at the end dito, maglalagay tayo ng console.red key, enter, then open and close followed by the semicolon. Okay, since na ginamit natin is console.write, ang mangyayari dyan kapag nag-start tayo ng program, mag-create lang siya ng one line na welcome to systems plus computer college. So ito yung kapag ginamit na yung console.write. So ngayon, kung halimbawa, maglalagay tayo ng
console.writeLine. Okay. So, copy natin yung console.writeLine. So, copy. Okay. So, pwede natin siya i-paste. Pwede na rito. Console.writeLine. Paste. Console.writeLine. Okay. Okay. So, yun. So, lahat yan is console.writeLine. So, kaya nasabi natin kanina, kapag console.writeLine, no, pwede kang gumawa ng mas maraming console.writeLine as you want. And ang mangyari yan, automatic, mag-create siya ng new line. So, let's start. Okay. So, kung makita natin, welcome to Systems Plus Computer College. So, yun yung difference ng console.write sa console.writeLine. Ngayon, kung halimbawa, ang gagawin natin, mag-addition tayo, no? So, halimbawa, 20 plus 25. So, ang mangyari dyan, babasahin niya yung 20 plus 25, no? So, start. Yung, kung makita natin, meron siyang 20 plus 25. Kasi, nasa loob siya ng tinatawag natin na double quote. Okay? Kasi yung ano niya is babasahin niya, i-display niya yan. Ngayon, kung halimbawa, alisin natin ito. Okay? Ang double quote niyan. Then, tsaka tayo mag-run. And, we have the 45. So, yung 20 plus 25 is 45. Okay? So, yun yung importance na ano, no? Yung console.write and writeLine. So, halimbawa, gagawin naman natin console.write. So, start. Okay? So, same lang din, no? Mag-add tayo ng 45. Okay, so, next example natin, ano? What if kung yung probability natin is only right? So, paano siya magkakaroon ng tinatawag natin na new line? Kasi pag command natin is just right, isang single line lang siya, babasahin niya, no? So, paano siya mag-create ng panibago? Okay, so, this is it. Punta tayo dito, ano? Okay, so, ang gagawin mo lang, halimbawa, console, okay, so, enter, dot, writeLine, enter, okay, so, magkaroon tayo ng double quote, so, halimbawa, welcome, okay, SPCC, okay, so double quote, then followed by the semicolon. Kaya pag niyara natin yung program, makita natin, welcome SPCC. So what if kung halimbawa, maglalagay pa tayo ng welcome BSIT. Okay? So ang gagawin nyo lang, dito sa loob ng double quote, maglalagay tayo ng \n, then yung welcome BSIT. Okay? Welcome BSIT. Kapag nag-run tayo ng start, okay, so makikita natin, yung welcome BSIT is nasa new line. So, ibig sabihin yan, nagkaroon siya ng spacing, no? So, halimbawa, lagyan natin, welcome. Okay, so pantay siya dun sa welcome SPCC, welcome BSIT. Kaya kung halimbawa, pag-create tayo ng maraming spacing dyan, so same lang din ang mangyari, ano? Start, then welcome BSIT. Okay? So, that's all guys. Thank you for watching. See you on my next tutorial. Sana may natutunan tayo sa ating part 1 series ng ating C# programming. Okay, so bye-bye.